Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sana mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Runyan. On air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KL Kakampi sa Partido. 91.9 BBS-FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Altaw kitang Biyerkules Gunyan, 25 na kampulan na Setyembre taon 2024. Mga tugang marinaga po sa Saindo, liwat. Sabay ang hatun sa Saindo ang amin ng mga baretang mantabayanan simulcast sa mga kakamping radyo inipuang. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita na ang tabayaran sa 99.9 WEB FM Kamsur, halid dyan sa Rinconada area. Naradagong magita sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asin man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pagkaranggang bilog na puwersa, kang Kakampi Network News, alimanig sa studio kang Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Kaya parang kusigin para masalado teknikal. Ako po si June Bernas, matod ka mga baretang unan. Ini ang Kakampi Network News. Erot mga bareta sa Radyo Nasyonal, kumpiyansa ang Department of Finance na makusog pa ang balor kang piso kontra sa dolyar sa Christmas season. Sa Malacanang press briefing, ipinahayag ni Finance Secretary Ralph Recto na posibleng magkawat na sana sa 55 pesos ang riribayan kan piso sa dolyar sa pagkatapos kan taon na. Oras na magkusog ang balor kan piso, mas makakatipid ang Pilipinas sa importasyon at makakatabang ini sa pakalma kang inflation na. Sigun pa kirekto, nasa downward trend namang ngunya ng hiro kang inflation sa Pilipinas. Pasado sa pinakahuring datos, nasa 3.3% kang inflation karagtalikod na Agosto. Asin pwede pasubutin ni ibaba sa 2.1, sagod 2.5 sa katapusan na kana bulan na Setyembre. Mientras tanto, nagparadakol pa sa 251 ang bilang ka mga barko kan China lasiripan sa West Philippine Sea drabang ka mga militia vessels na nakapalibot sa kinakamugtakan kan BRP Sierra Madre. Sigun sa report kan Philippine Navy, sumikat na sa 251 China Coast Guard ships, People's Liberation Army warships as in Chinese Maritime Militia vessels. Anda iristo poon ka September 17 sa kudgan September 23. Ang mga Chinese ship nasiripan sa WPS, duwang CCG, duwang plans, duwang upitong CMM, sarong research ship sa Bauris di Masinloc, siyam na Chinese Coast Guard, 62 na CMMs, sarong research vessel sa Yungin Shoal, kabali pa mga yaon sa Pag-asa Island, Likas Island, Parata Island, sa Escobar Shoal, asin man sa Iroquois Reef. Ibinahay kang Philippine Navy na nasampit ang pilang record-breaking, asin masalangkaw sa 157 vessels na iristropon ka September 10 sa kundi 6. Kanaklan sa mga barko kan China, mahiling sa Yungin Shoal, asin sa Escoda Shoal. Ang BRP Sierra Madre nakaduong sa Yungin Shoal. Karakter ko na si Bada, kan tinanggal na kan Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal, ang BRP Teresa Magbanwa. Sa imong kani, pinawando ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson kan Philippine Navy sa WPS, na daini nangulugan na China na ang may control sa South China Sea, as ginigibuman gabos kang AFP an sa indang mandato para protehiran ang soberenya kan nasyon. Mientras tanto, naihatod na mga tugang sa National Printing Office
ang duwang makinang gagabiton para sa pag-iimprinta kan 2025 national and local elections ballots. Gibong Amerika ang mga nasambit ng makina sing kada saro tinuyong nakadesenyo para sa mga balota. Siniguro man kang kumpanyang HP na no point of failure ang mga printing machine hulit fully automated na subot ang mga ini. Sigun ki Tony Pagigiran, category manager kang HP, 1 milyon na balota ang kayang iimprinta kan duwang makina sa loob ng sarong aldaw, asin 24 oras ining fully operational. Yaw manig disubot ang Pilipinas sa Pilipinas ang 90% spare parts kan makina kaya pwede ining pakarayon oras na gaberia. Sa masunod na bulan, magkakaigwa ng test printing ang NPO, asin Commission on Elections, bagong opisyal na pagpupupuan kan imprinta sa Disyembre na matapos man sa bulan kan Marso. Kumpiyansa si Comelec Chairman George Erwin Garcia na masusunod kan komisyon ang saindang timeline. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:11 ang oras kunyan. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, pinuna na ni Deputy Majority Leader Jay Versito sa pahapyaw asin nagtapos sa mga senador asin si dating Bamban Mayor Alice Guo sa pagkukonsider ng executive session na kasugma. Nagyari ni sa huli minuto bago ang pagsuspindir ni Senador Risa Ontiveros sa pagdangog kan pinapamayuhan niyang komite na Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Sinabit muna ni Ejercito ang posibilidad na mapaunrahan ang kagalan ni Go o si Go Waping na magka-executive session. Nagka-interest man si Ontiveros sa naging simpag ni Go na pasaring na natutumbok na kang komite ang mga personalidad na habo niyang ibuyagyag. Nagtugot man ang mga senador na paging ang mga enot na nagpahayag din pagkontra sa executive session sa kondisyon na tulos ining gigibuhon. Nakumbisir man si Go sa kondisyon na daig gamos sayang ibubulgar hulita mayo ang duwa niyang mayor na abogado. Ginibo ang executive session sa opisina ni Majority Leader Francis Tolentino na kahampangan sa Raman Concession Hall kung saan ginibong 5 oras ang pagdagog dapit sa mga illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGO hubs digdi sa Pilipinas. Sinurtipikaran urgent kang Palasyo Malacanang. Natulos may pasarang propostong 6.352 trillion pesos na national budget para sa masunod na taon 2025. Ang sertifikasyon na ipinadarakan na Palasyo Malacanang kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kasugmang September 24. Ulit na may sertifikasyon ang House Bill 10800 pwedeng aprobaran sa ikadua sin ikatlong pagbasa sa sasarong aldaw. Ang sarong propesto na mayong sertifikasyon ang pwede sinama na aprobaran sa ikaduwang pagbasa tulong aldaw matapos ining aprobaran sa ikatulong pagbasa. Target man kan Kamara na maaprobaran ang propostong budget bago mag-adjourn ang sesyon ngunya na Biyerkules, September 25. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:14 ang oras yatong yan. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta yatong yan sa Radyo Nacional, ibinugtak bilang Acting Director kang Criminal Investigation and Detection Group si PNP Regional 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Kinumpirma ni Torre kung saan na pagiging epektibo ang sayang paninerbiyan sa CIDG ngunya na September 25 taong 2024. Naging matanog ang pangalan ni Torre sa ginibong pinangaldaw na operasyon sa paghahanap sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Rinibay ni Torre si CIDG Chief Police Major General Leo Francisco. Mientras tanto, ibinahayag ni House Deputy Speaker as in Quezon 2nd District Congressman David J. Suarez nakadakol subot sa sayo mga pagribang kongresista ang gustong hagadon kay Vice President Sara Duterte na maghilig na sa pwesto katakod ka sa mga aksyon sa nagpapanagos na budget hearing debates. Ang sinasabi ni Suarez, iyo ang pahayag ni Assistant Majority Leader
na nagpahayag na labi-labing pagkalisilar sa ipaghampang ni Duterte kan Lunes, September 23 sa nakatalaan na plenary debate sa Office of the Vice President 2.037 billion pesos na budget para sa 2025. Nakapanaban sa House Bill number 10800 and GAB o ang propestong national budget para sa masunod na taon. Sa kadagdagan na pagsuporta ka mga pahayag, ipinahayag ni Suarez na may mga responsibilidad ang mga elihidong opisyal na dapat nindang gampanan. Dagdag pa ni Suarez, dapat si Sara Duterte nag-aatindir sa mga importanteng debate o pag-atindir sa mga pagnangog, lalo na kung impulto ang sayang opisina. Nasapat sa gudpito pang tropical cyclones ang baraog sa Philippine Area of Responsibility sa uring 3 bulan kan 2024. Ina sinabi kang State Weather Bureau na pag-asa kasugma. Ang pilang ka mga tropical cyclone na pigadaman sa pagkultan ng Oktubre at Disyembre, yung mga binasunod, Oktubre 2 sa gud 3 bagyo, Nobyembre saro sa gud 2, asin Disyembre, may saro sa gud 2 bagyo. Siyam na tropical cyclone na bilog sa laog asin naglaog sa PAR ngunya na taon. Parating binabagtas ka mga tropical na bagyo ang arinman sa Luzon asin Visayas sa pagkultanan kang Oktubre asin Disyembre, sabi ka na pag-asa specialist Joan May Adelino sa sarong press conference duman sa Quezon City. Ibinahayag pa kan pag-asa na iguang 71% na posibilidad na sa pagkultanan kang Setyembre asin Nobyembre ang La Nina ang sasabit sa mas mahukusog na tropical cyclone asin above average na pag-uran. Ang nabibilog, ang La Nina kinakalkulang maduran sa gud inot na quarter kan 2025. Pon Enero sa gud Marso ngunya sa masunod na taon, abuton sa tulong tropical cyclone ang pwede mabilog sa laog asin maglaog sa PAR, sabi pa kan pag-asa. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, mga tugang, ang damihan ng mga report magana sa mga pagriban nato sa luwas, tulos na sinumpag ni dating presidential spokesman Harry Roque ang na-report na disbarment laban sa saya. Kasugba, isilangat ni dating Cabinet Secretary Atty. Melvin Matibag ang disbarment laban kay Roque na kaibanan niyang nanirbihan sa gabinete ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Roque bilang presidential spokesperson, mentras tantong si Matibag man bilang OIC Cabinet Secretary. Dawarangan ni Dayman Pigditali ni Matibag ang kaso, sinabi niyang ang mga rason na ginagamit bilang basehan, kinabibilangan kan sayang mga pagpost sa social media. Kabali na ang full buron, deep fake video na nagpapahiling subot na sa sarong kalalawgo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pasado sa pahayag ni piniluwas ni Roque sa sayang official Facebook page, sinabi niyang ang disbarment case laban sa saya nakabase sa naman sa full buronic video asin sarong disparate na nakdang para makakuha ning atensyon. Dagdag pa ni Roque, ang pagpost ka mga video sa social media, pinupurtiran kang free speech, tinawandong pang-abogado ng full buronic video sarong national security issue na makakapiktar sa buhay asing futuro kan milyon-milyon na mga Pilipino. Ang authenticity o katotohanan sa likod kan mga video subuot na ngayon ni may iwasan na diskusyon. Tinawandon kan dating presidential spokesman, pinupurbos subot niya o pigrurunot subot siya kang Quad Committee uli sa full buronic video. Ini susugman sa iya mga dating pagliba duman sa Kamara de Representantes. Mientras tanto, mga tugang, inilatag na piglatag na sa Senate plenary kasugma ni Senador Cynthia Villar. Ang propostong kaipon magtalom ning dawa 20 kahoy ang kada sarong graduating high school asinman college student. Sigun kay Villar, sangunyan nagkukulang na ang mga puons kang kahoy sa nasyon asin dakulang tabang ang pagkataon ng proteksyon sa kapalibutan asin panlaban sa climate change kung maging lay nasabit ng proposto. Sigun saya, gigibon na prerequisite sa graduation kang kada senior high school asing college student ang pagkatanom ng 20 kahoy. Ipinahayag pa ka Senadora
na namamayo sa Senate Environment and Natural Resources Committee na ang mga pwedeng kahoy pwedeng itanom kang graduating student sa mga bakanting lote o sa mga gilid kansalog. Dinagdag niya pa, i-administrar kan Department of Environment and Natural Resources ang pagkatanom na ini. Asin iniman ang mapili ka mga partikular na klaseng kahoy na itatanom sa nababagay na lokasyon. Tinawan doon ni dismiss Banban Mayor Alice Go na bago siyang mastermind kan sinakyan ng illegal na Philippine offshore and gaming operators duman sa Bamban Tarlac, asin sa Purak, Pampanga, hulita siya biktima sa naman. Bago matapos ang pagdangog ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, asin Gender Equality, na pinapamayon ni Senador Risa Ontiveros, maparapit sa mga illegal na pugo, direktang hinapot ni Senador Jeff Versito kung sigo ang mastermind. Alagad barikas na nagsimbag si Guo na bako siyang mastermind. Asin na masabi niya, saraman siyang biktima. Sapot kung ginagamit siya kang sindikato, sinabi ni Guo na dahil man siya ginagamit pero aminado na igwa siyang naitabang. Ipinahayag pa ni Guo na matabangon kaya siya sa tao pero mayo siyang pagkaaram sa mga giligibo o aligasyon laban sa mga nasa likod ng pogo. Nasambit pa man ni Guo na bako siyang guilty. Asin sa haloy subot kan investigasyon na uminabot na sapat na pagdangog, siyertong aram na kang komite kung isay ang nasa likod ka mga iligal na pugo. Mientras tanto, pinaunrahan kang komite ang kakala ni Guo na magkaikuha ng executive session taganing duman simbagon ang mga hapot na dahil niya masimbag sa public hearing. Batandan, sinabi ni Guo na may mga nagbabanta sa iyang buhay. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:22 ni napag-aaga. Hinalat niya ito ang mga report na iatod kasi ito yung mga pagliba sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, mga bareta pa maglalari sa lado nasyonal. Interong binabantayan ko niya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang food inflation, kabalin ang presyo kang bagas, mais, asukar, sira, karning manok, pati lamang karning urig. Ini sa tao kang resulta kan sarong karagkaperang survey na kunsay na nagluwas na ang inflation mayor na pigahaditan ka mga Pilipino. Sa kanyang press briefing, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na siminahan na kabantay ang presidente sa paghiro kang presyo ka mga mayor na barkalon. Sigun man ki Finance Secretary Rap Recto na mamatian na ang mga ginigibo kang gobyerno tagaling mapababa ang inflation. Mientras tanto, ibinida man kani ang social program kang gobyerno arog kang pantawid Pamilyang Filipino Programs, AKAP, AX, asinibapa na pinag-tagabahan ng lampas sa 500 bilyones pesos asinasa 12 bilyon na Pilipino ang piglalauman makikinabang kaini. Sa iba pang detalles ka mga baratan dyan tungkol niyan, bukas si Senadora Grace Poe in kaso matawalan siya ng posisyon sa gabinete ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Lipo sa sarong entrevista, kasugba, matapos kaya ang termino ni Senadora Grace Poe bilang senador sa 2025. Sinabi niya na gabusman na gusto na maipagparagos ang pag-asenso ka na Pilipinas. Mientras tanto, sinabi ni Po na plano niyang tutukan ang mga memorabilia kay mga bagurang na si Sinda Fernando Po Jr. pati naman si Susan Roses asin magkaiguan ni mga museum. Sa raw sumutin sa mga hiniling niyang pwede niyang pagkasibutan in kaso magparam na siya duman sa Senado. Mientras tanto, matugang sa iba panitalas ka mga bareta niya tungkol niya sa Lado Nacional, pigpresentan ba ni Senadora Risa Ontiveros, Chair kan Senate Committee on Women, Children, Family Relation, asin man Gender Equality. Ang litrato ni dating Philippine National Police Chief Binamin Acorda Jr. kay banan ang nagkapira mga imbulto sa illegal na Philippine offshore gaming operators. Sa litrato na ipinahiling sa komite, mahiling na nakangirit pa si Acorda kay banan ang tugang ni dating Banban Mayor
Alice Guo na si Wesley Guo. Ang litrato kuha bago magtukaw bilang PNP chief si Acorda, nakadto Regional Director Pasanakang Cagayan de Oro. Kabali si Wesley sa pinagahanap ng Senado, uri sila pagkatindir sa sayd na mga pagdangog sa Pugo. Sa kaparehong litrato, mahiling man si Sual Pangasinan Mayor Lisildo Kalugay na pinagdudahan ka mga senador na business partner ni Alice Guo o boyfriend kani. Sa ibang litrato, nahiling man si Acorda kay banan si Yang Xiangxing, nabistado man sa apod na Tony Yang, tugang ni Michael Yang na ex-economic advisor ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ipinahig ng Tiberos na nagangala siya kung tano ang mga haralangkaw na opisyal kang gobyerno ang nagipagbiting sa mga wanted na pugante. Ipiliwanag man ni Yang sa pagikan sarong interpreter na daini sarong una bakuy ni sarong pagtitripon hulita binisita sa naman ninda ang hepe kang pulisya kang Cagayan kang panahon na ito. Matandaan sa ikatresing pagtagog kang komite, ipinahayag ni Senior Vice President kan Philippine Amusement Gaming Corporation na si Raul Villanueva na sarong dating general kan pulisya ang posible nagtabang sa magturugang nag-uo na makaluwas sa Pilipinas. Alagad kasukma, nagsorry na si Villanueva huliman sa pagkatao ning daiberipikadong mga informasyon. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:26, Bareta Halis sa Lawas. Lawas din sa rong grade 9 na estudyante na ako ang mayo ng bangka, umayo ng buhay dyan sa Salog dyan sa Banuan, Pamplona, Camarines Sur. Report na yan, halik kay Mike Gravito. Mike. Mayo nanin buhay kan abuton kan mga autoridad ang sarong lalaking estudyante sa grade 9. Matapos na ini adwa tagbuan sa sarong nga Salog dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Pamplona, pasado alas 2:30 nin hapon kasudma, kan mahiling na sana ang mayo na nga buhay na lawas kan biktima dyan sa Agus River sa Coop kan Barangay San Ramon sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Linhuli kayan ang mga kabuhan kan Pamplona Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Melvin Alayan ang tulos na nagkondusir nin Harroman asin magkakanigong investigasyon tanganing maaraman kung ano ang kausa kan pagkakagadan kang nasambit ng estudyante. Ang PNP ang nag-request naman ning post-mortem examination sa Municipal Health Officer kan Pamplona yan tanganing madeterminaran ang ikinagadan kang nasambit ng estudyante. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Driver ng Trimobile arestado man sa droga sa barangay Balatas, Digdi sa Naga. Bareta halikid Junel Cuba. Junel. Dahil nakadulag sa checkpoint ang sarong tricycle driver matapos na maulog ang sarong sa siya kana siya bugi kan sa sayang bulsa mantang hindi kinakaulay kan na mga miyembros kan na pulis sa sarong PNP checkpoint kasod bang alas 11:40 ni napagkauto sa lugar kan na Balatas sa siyudad Canaga. Ada suspect na pinagbistong si alias na Corbito, 47 anyos, Presidentes Kansuna sa isa para kay kana Balatas, Naga City. Inako ni Corbito na ginagamit kani anda droga para siya anda maging may gusa sa pagtatrabaho asin na pagbiyahe, pag-pick up ninda Trimobile asin amay na magmata asin na day makaturog sa biyahe. Sigun sa report, pinagasita si Corbito ninuliman ka na pagmamaniyo ka na sambit ng Trimobile na mayo ninda magkakadigong mga dokumentos asin digdi mantang kinukuha ana sa iyang ID asin lisensya nahulog gikan mismo sa sayang bulsa ang sarong syashi asin hindi pinagtutubran na may kabata ni 0.02 na gramo ni shabu. Si Corbito pinatawan pa ni citation ticket asin dagos ng pinag-aresto kan mga miyembros kan na PNP. Ini sasangatan paman nin kasang pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinakapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nakakulungan suspect sa ipaturakan pulisya sa Station Number 1. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras kanya matugang eksakto lang alas 5 nin pag-aaga. Maparagos po mga bareta sa Kakampi Network News at yan
Kita po panakos na ang tabiaran live sa 99.9 WEBFM Gamsur, dyan po sa Rinconada area, sa 99.3 KM Kakampi Partido, asin man po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Maray na agaman sa Maracantabay sa buo sa FB Live. Good morning kay Maxima Oliver, sa mga regular niya mga parantabay, si Luis San Jose Jr., kay Maria Teresa Ceruelos, Lorenzo Bibi, sino ba pa mga nakantabay sa samuyang FB Live. Mabalik kami at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Network News. Network News. Oras. Alas 5:40 na po nin pagkaaga. Jubanas, labasan. Kakampi mo, kakampi mo. Balik kita sa mga bareta sa Kakampi Network News. Arestado sa entrapment operation kang anti-cybercrime group kang Philippine National Police ang sarong naday na ipinabakal sa iyang umboy na aki sa online sa kantidad na 40,000 pesos sa kasugpang pagkagaduman sa Caloocan City. Sigun kay PNP ACG spokesperson Lieutenant Walin May D.S. Arancillo, nabuking ang transaksyon ng suspect sa gribong cyber patrol mga tauhan kang anti-cybercrime group sa sarong social media platform asin na idaalok ang mga interesadong magka-baby. Ibinahayag ni Arancillo na nakipagkasundo ang cybercaps sa suspect sa kantidad na 40,000 pesos. Piglansar ang entrapment operation sa sarong lying-in clinic sa Caloocan City asin tulos na pinusasan ang misis asin na rescue ang umboy. Nagluwas sa investigasyon na kamumundag pasanaman kan na suspect kaning Lunes sa September 23 asin nagdesisyon na ipabakalan sa iyang baby ulita dahil subot niya ini kayang buhayon. Rason niya kay puwan niya ng pambakaling maintenance na bulong para sa iyang ama na may helang. Tinawando ni Arancillo na sa ng operasyon daramang kang kasuguan ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Major General Ronnie Francis Cariaga. Napakusugon ang kampanya laban sa tarabaka na bintahan ni mga umboy sa online. Napagaraman kay Arancillo na may 3,500 na followers ang Facebook page kung saan nakapost ang pagbebenta ni umboy para sa pig-opresir na abortion. Dahil mapundo ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG sa pag-iimbestigar sa ipinahayag ni PAGCOR official asin dating Intelligence Service Armed Forces of the Philippines Commander Raul Villanueva na iguan dating Philippine National Police Chief na nag-receiving monthly payula halos sa illegal pogo operations asin nagtabang sa pagpapadulag panawa sa Pilipinas kidating Bamban Mayor Aligis Guo. Ini dawa inako na ni Villanueva ki CIDG Director Police Major General Leo Francisco na chismis na ang sayang naging payag asin bayong pusog na basehan. Sigun ki Francisco, dahil man pwedeng pundon ang investigasyon, hulita nagpaparagos magdaray ang pagdagong sa Senado pati naman sa Kongreso. Sabi pa ni Francisco, direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na imbisigaran na maray ang mga aligasyon ni Villanueva. Pinag-iisipan man kan PNP ang pagkasangat ng kaso laban ni hulita nagluluwas niling o nagpaparuwas ng mga impormasyon na mayo pa man ng basehan na nakapiktar sa bilog na linyada kang Philippine National Police. Sa katakod na bareta mga tugang, ipapapod kan Senado sa masunod na hearing si dating Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. Takani magpaliwanag sa mga litrato kung saan kaibanan niya ang mga personalidad na isinasabit sa illegal Philippine offshore gaming operators. Sa ika-14 panangog kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kinumpirmar ni Senador Risa Ontiveros na si Yang Jian Sin alias Tony Yang, asintugan ni dating Presidential Advisor Michael Yang, ang dapit sa sarong litrato na kaibanan si Acorda. Paliwanag ni Yang, bako ining sarong telefon kundi pinisita lang nila ang Police Chief kang Cagayan de Oro City kang panahon na ito. Kang haputon kung isay na Police Chief ang sinasabi niya, sinabi ni Yang na si Acorda o Akuda. Ang apo niya kay Acorda. Sa pagiban kang interpreter, sinabi ni Yang na halunya ng bistado si Acorda.
Mientras tanto, sa ikaduwang litrato, mahiling na kaibanan man niyang si Akuda, kan Police Director Painikang Region 10. Nagluwas man sa litrato, kung saan mahiling kaibanan ni Akuda, si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay, asin Wesley Gu, tugang ni dating Banban Mayor Alice Guo, na sinasabing may koneksyon sa Pogo Operation sa sinambit ng Banuan. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Tony Yang may mga negosyong Pogo sa Cagayan de Oro City. Karakteriko na simana sinabi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation, Pagcor Senior Vice President Raul Villanueva, nasunod dating PNP Chief, at nag-iresipin ng bulanan na payura sa Pogo asin na nagkatabang man o nagtabang man sa pagpadulag kigo padawas sa Pilipinas kanang talikod na Hulyo. Kasugma, binawi ni Villanueva ang testimonya asin nagsorry sa mga dating PNP Chief. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:45 ang oras siya tungo niyan. Babalikan tatsyan mga bareta halis sa mga pagriba sa lawas. Mientras tanto, interong pigkundinar kang Office of the Vice President ang mga report na nagsasabing nasa beach sumot si Vice President Sara Duterte mientras na didebatehan kang House Plenary ang budget kan sa idang opisina kan Lunes, September 23 sa sarong pahayag pinawandun kan OVP na mayong katotohan asin sarong pangraut sana sa reputasyon ni Duterte ang nagwarak na mga report nagpasiring ini sa beach sigun sa opisina pa kang Vice Presidente. Nagpasiring sumot si Duterte kan Lunes sa Pinsons dahil Camarines Norte asin Legazpi City Albay para makipag-ulay sa mga residentes maparapit sa presente mga nangyari sa nasyon. Ipinluwas kan OBP ang nasabit na pahayag matapos i-report kan sarong online news website na nagpasiring sumot si Duterte sa Caraguas Island sa Camarines Norte kan Lunes matapos niyang magbisita dating Vice Presidente Leni Robredo karakterikot man na simana sa siyudad kan Naga. Kasabay ka na sa bitang report ang sarong litrato kan Vice Presidente kay banan ang anom na iba pa sa beach. Mientras tanto, dahil manakatintir si Duterte sa pagdangog kang House Plenary sa budget proposal kan OVP para sa 2025 kan Lunes kung saan sinabi niya i-House budget sponsor as in Lanao del Sur First District Congressman Z. Adjong sa paagikan na sarong surat na nakadepende na subot sa House of Representatives ang deliberasyon kan sa idang budget. Batandaan, pigrekomendar kang House Committee on Operations kan September 12 natawanan ng 733.198 million pesos na budget ang opisina kan Vice Presidente para sa 2025. Lampas man 1.29 billion pesos ang kaltas halis sa 2.037 billion pesos na propostong budget kan opisina kan Vice Presidente. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:47 ang oras niya tungo niyan. Panikita sa mga bareta halis sa lawas, lalaking akusado sa kasong attempted homicide sa Banawaan kan Sipukot, Camarines Sur na arestar duman sa probinsya kan Laguna. Baretang yan, haliki Mike Rabito. Nagani nagtago-tago ni haloy na panahon sa matakan mga otoridad sa Carcelman Giraray buminagsak ana sarong 41 anyos na mister na natubang sa kasong attempted homicide dyan sa Banawaan kan Sipokot, Camarines Sur matapos na ini ang masusog kan mga otoridad duman pa sa probinsya kan Laguna. Sa report gikan sa Sipokot Municipal Police Station pasado alas 10 nin banggi duman sa barangay Malinaw, Mahayhay, Laguna kan takmaon kan pinagsarong parsa kan Sipokot Municipal Police Station asin man Regional Intelligence Unit 5 Provincial Intelligence Team kan Camarines Sur PPO na persona kan sarong alias Arnel, 41 anyos, residente kan Barangay Tibli, na unambita ng Banawaan. Si Arnel ang natubang sa kasong attempted homicide asin pinagpalosan nin mandamento de aresto kan husgado sa paagi kan warrant of arrest na pinagpaluwas kang Regional Trial Court igwa ng piyansa na nagkakantidad 60,000 pesos na ipinagpaluwas ang West para sa iyang temporaryong libertad. Mientras tanto, sa roupang persona, 37 anyos na natubang man sa kasong homicide ang pinagdakop man kan mga otoridad duman sa probinsya kan Cavite. Sa report gikan sa PNP Sipokot alas 9 Gs duman sa Barangay Adlas, Silang Cavite kan takmaon man kan mga personahes kan Sipokot PNP ang persona ni Felipe residente kan Barangay Anib sa Banawaan Manggiraray kan Sipokot, Camarines Sur. Si Arnel
ana pinao si Felipe ang naatubang sa kasong homicide asin igwa nimpiyansa nagkakantidad 40,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Sa raw pang wanted person, arestado man duman sa Iriga City. Baretang yan, halik kay Junel Cuba. Junel. Adakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP sa paagimaan kan tracker team kan na Iriga City Police an sarong number 5 City Municipal Most Wanted Person duman sa siyudad kan na Iriga sa ikinasang manhunt operation kan grupo kan mga autoridad. Dinakop ini bandang alas 8:30 ni na pagkaaga dumanda sa parte mismo kan da Barangay Santa Elena o duman sa Barangay Santa Elena, Iriga City. Ana suspect pinagbistong si alias Santiago kan kaparihong barangay. Ang grupo kan tracker team nakakuan ni impormasyon gikan mismo sa mga netizen na nagigikan sa parte mismo kan sinambit na barangay sa paagiman kan pagsumbong sa paapod ni na cellphone. Tulos-tulos nagbilog nen puwersa ang tracker team asin mada pinagdumanan ang residensya kan suspect. Anda suspect na atubang ning kasong tulong gayong statutory rape sa duwa nga sala duman sa parte mismo kana siyudad kana Iriga. Mayo nin piyansa na pinagre-rekomendar ang korte para man sa iyang temporaryong libertad. Nakakulong ang suspetsado sa Iriga City PNP asin siya ang pinagsasabing number 5 citywide municipal most wanted person sa siyudad kana Iriga. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:51 ang oras ngunyan sa iba pang bareta sa lado nasyonal. Bilog na desisyon kan Kingdom of Jesus Christ na day magbali sa mga rally kang grupong maisog. Sigun kay Marlon Acobo, Executive Minister kan KOGC, mas tutukan sa naman nila kang KOGC ang pangataban sa tataramong kan Diyos o evangelization. Nagakadman ang KOGC official ning dispensa sa mga biyembro kan maisog kung tano. Dahil na muna mabali ang mga ni sa masunod na rally. Pinawan doon ni Akubo, nagluluwas na napabayaan kang KOGC ang evangelization huliman sa naging sibot amang ini sa pagdepensa sa ilang pastor na si Apollo Kibuloy kasamiman kan arahalabang operasyon kan PNP sa compound kanasabit ng sekta. Huring naglansar ng rally sa Metro Manila ang maisog kan September 21 kung saan liwat din ng hinurot ang suporta kay Vice President Sara Duterte asinman sa pamilya Duterte. Pinawan doon ni Tony Yang, tugang kan dating economic advisor kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na si Michael Yang na makusidang very close kan dating Presidente. Sa pagnangong kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kasugma, hinapot ni Committee Chair Senador Risa Ontiveros siyang kung dayupot ini ki Duterte. Sigun kiyang, nabisto niya si Duterte kan magpasiring ini sa Cagayan, asin ang kay Guasubot sindaning meeting kay baran ang Chinese Business Group sa naibulto siyang sa nagkapir mga kaso arog kan subot mga illegal na aktibidad kan Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa nasyon. Karakol kani, ay parang nahadoy, pigbulgar ni Ontiveros na wanted subot siyang sa China huli sa financial scamming. Mientras tanto, mga tugang lampas sa 1,000 Pilipino sa Lebanon na nakataran ipuli sa Pilipinas sa tawag na nagtitinding tensyon sa pagkultahan kang Israel asin Hezbollah fighters na ikinaganan kang ginatos na. Ipinahayag ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer. Nagirigibo na kang Philippine Embassy sa Beirut ang pagpapuli sa mga Pilipinong preparadong magbalik sa Pilipinas. Mientras tanto, nasa 500 na mga Pilipino na ang nakapuli sa Pilipinas. Pun September 17 sa 18, nakamati ang Lebanon ng mayong patod na pagsabog ng mga beeper na nagresulta sa pagkagadan asin pagkairido ng libo-ribong persona, sabi kang imbahada kang Pilipinas naman. Ang mga pagsabog mas pang nangyari sa southern suburbs kang southern Lebanon asin ang Bekaa Valley. Nangyari ni matapos magbalos ang Israel sa mga fighter kang Hezbollah na nakabase sa Lebanon na mga simpatisador ka mga namanuan Palestinian
na nahampang sa paghali gikan sa Tel Aviv aros sa gabos ng mga Pilipino nasa Lebanon kontra sa anuman na mandatoryong pagpapuli kang gobyerno kang Pilipinas. Inalok sila ni Ferrer na liwat na ikonsiderar ang sa desisyon mentras mantinidong available ang mga commercial flight. Dahil kay puan maghahadit dapit sa mga gastos sa immigration as it except process solita asumirin sila kang gobyerno kang Pilipinas para sa mga dokumento asin bakong mga dokumentadong obrero duman, sabi pa kan opisyal kan DFA. Mientras tanto, mga tugang, dahil nasubot akon kan China, ang mga Chinese nationals na nagkuha ng Philippine passport, dawa ipa-deport ang mga ini. Ini sigun kay aton Raymond Fortun, abogado ni Tony Yang, na sinasabit sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators. Sa sarong entrevista kay Fortun, bago magpo ng pagdagong kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, na pinapamayon ni Senadora Risa Ontivero, sinabi ni Fortun na magkakagawa ng problema sa pagpapareport ka mga Chinese na nagkuha ng mga pasaporte kang Pilipinas. Paniwanag ni Fortun, kung duwa ang pasaporte kang sa Chinese national, naguluwas na igirigilid na kani ang sayang nationality bilang Chinese, kaya dahil na ini pwedeng ipareport sa China, pasado sa nakaulay niya sa Bureau of Immigration. Sapot kung magiging stateless o dagos na mawaran ng nationality ang mga nasabitang individual, ulit dahil man sila pwedeng ikonsiderar ng mga Filipino, sinabi ni Fortun na nasaro ining problema. Paliwanag ni Fortun dahil pwedeng duwa ang pasaporte ka sa Chinese national, ulit mayo sindang rule dapit sa dual citizenship, kaya i-reject sinda kan China. Inako man ni Fortun na daw na nga sin Chinese may kapot ng Philippine passport ang sa kliyente na tugang ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating Presidente Rodrigo Duterte nasabit sa Parmali iskandal. 4 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Radyo Nacional. Inalok kan duang leader kan Transport Group, Silan Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chupilo Guades III na tistingon na mag-commute tangaling maaraman asin mamatayan ng kalbaryo ka mga parasakay o mga pasayro sa tinampo. Ilang tinawandong kang grupong pistola si Manibela matapos sabihin ni Guades na mayong na-stranded na pasayros sa transport strike na biglansar kan Lunes. Ipinahayag ni Manibela President Mar Balduena na bago na sumot si Guades sa ilagrangi ka mga public utility vehicle operator. Kung makalunod ka sumot sa o kung nakalunod sa private car, dahil man talaga ma-standard. Pero matatraffic man ginaray. Arog sumot na kang gobyerno ngunyan, maayo silang pakiaram kung nadidipisilan ang mga namamanwaan. Inalokman ni Toll Regulatory Board PRB spokesperson Julius Corbus ang mga motorista na mas maray kung sa windshield ipabugtak ang RFID kaysa sa headlight. Sinabi rin ni Corbus sa Isilang nasarong nga programa. May pag-aadal asin pag-i-examine. Na-discover na talagang medyo mas marikas mag-deteriorate ang RFID kung nasa headlight ini. Mientras tanto, siniguro Marigorpos na pinapakaray na kan mga toll operator as in concessionaire ang mga issue may koneksyon sa RFID bago implementar ang pagkapataw ng bulta sa masunod na taon. Sigun Pakigorpos, gigiyanin na ang mga motorista sa tamang paggamit kang RFID mientras dahil pa ipinapautuba na sa bit ng bulta as in matawaran ng pagkakataon tanganing batawaran man ng panahon ang mga motorista na makapakabit ng RFID. Matandaan na nakatalaan kutang ipautob ang nasabit ng bulta karakterikod na Agosto 31 alagad na postponed sa Oktubre 1 asing ngunyan ipapautob na sa Enero kan masunod na taon. Sa mga ultimong bareta sa Radyo Nacional, liwat na inalok ang Armed Forces of the Philippines. Ang mga Pilipinong parasira na di matakot na maglahod sa Bao de Masinloc. Ini sa ibong kang presensya ka mga barko kan China sa Bao de Masinloc duman sa West Philippine Sea. Sigun Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa ngunyan na mayo pa sila na-receive na report na anuman na pangaharas halis sa mga parasira duman. Katakot gayan,
Sayang sinabi na dawa day nahiling sa surveillance paragos mangginari ang pagpapatrolya ka mga barko kan Navy sa Bao de Masinloc. Siniguro man ni Trinidad naman tinidong sincero ang AFP sa sayang mandato na protegiran ang teritoryo ng Pilipinas. Patandaan, mayong mga parasilang Pilipino ang nahiling kasugma sa parte ng Bao de Masinloc na mayaman sa sira. Dagos nang binawi ni Senador Arison Tuberos ang contempt order laban kay Sheila Guo alias Xiang Mier, tugan ni dating Mayor Alice Guo. Pinganon siya ni Tuberos sa pagupon kang pagdangog kan pinapamahan niyang Committee on Women and Children. Sinuguman ka Senadora ang Office of the Sergeant at Arms na ibalyo na si Guo sa kustodiya kang Bureau of Immigration basado sa mission order kang ahensya. Nagatindit pa sa pagdangog o sa pagdangog kang sa ino ta pagkakataon siyang Hing alias Tuniyang asin Antonio Maestrado Lim. Siyang ang matuantugang ni Michael Yang na nag-serving Presidential Economic Advisor kay do kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Isinasabit man siyang sa Pugo Operation digdi sa Pilipinas. Oras yato ko niya matugang, 1 minuto na maglampas ang alas 6. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalikat yan. Antabayanan po ang mga baretang ihatod ka sa tuyang mga kakamping radyo. Hari dyan sa Rinconada sa bayan DWEB FM Gamsur. Alis ang partido sa bayan 9.3 KM Kakampi Partido. As yung mga baretang tilipon kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Biyerkules ng Unyan, September 25, taon 2024. Mabarago sa mga bareta at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kulang na. So bless the Kakampi Network News. Network News. Alas 6:10 na po rin pagkaaga, balik kita sa mga baretang unyan. Arabon tala sunod ang mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Erot mga baretang tripon kan DWEB FM Gamsur. Ali po dyan sa Rinconada. E barang naman si Benny Decena sa mga bareta. Benny! DWEB FM Rinconada Pampibo Network News. Abalos yun sa detalyos kan mga bareta. Halidig sa DWEB Gamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Nagpaabot nin udok sabot na pasasalamat si Dr. Amado Oliva Jr. ang presidente ng Camarines Sur Polytechnic Colleges o CSPC sa magaramang sinda Congressman Mix Villaferte, Governor Lubidio Villaferte, sin Congressman Elry Villaferte, kasudma sa entrevista kan DWB Camsur. Pinasalamatan ni Dr. Oliva ang magarama huli sa all-out support na ipigtataw kan mga ini sa sendang eskwelahan o rugna sa sayang liderato. Sigon kay Dr. Oliva, kadakul ang mga programa ang naitabang sa CSPC o rugna si Congressman Mix Villaferte kan Rinconada. Ipinaig pa kani na ansaro sa mga programa ni Congressman Mix Villaferte sa CSPC. Iyo ang sarong student dormitory na saro sa magiging bagong edifisyo sa loob kan sendang compound. Tinawang doon ni Dr. Oliva na mismong si Congressman Mix Villaferte iyo ang nag-asikaso asin man naglagaw para magkaykosinda rin bagong student dormitory. Opportunity to personally thank you, Congressman Villaferte, Governor Elry and Congressman Elry for all-out support. Pinag-iintindi po nila sa CSPC. Aram sa puhan, nakadagal po ka programa. Matag po kayo ka ng programa. Matag po sa mga iparotograph po sa CSPC. Ni Congressman Mix Villaferte pong dormitory po ng mga student dormitory. Ano po po sa pagkasisan ito? So, at po sa mga pamilya ako po mismo, si Congressman parte ng mga naging tag ni Dr. Amado Oliva Jr. ang presidente kan CSPC. DWEFF Rinconada Pampibo Network News. Dagdagan tan bareta sa lado lokal. Yaon sa linya, si Erwin Del Castillo. Sa pagsilibrar kan World Rabies Day,
nakatala ang gibuhon ang free services sa gabos na ataman na ikos asin ido sa syudad nin Iriga. Ang veterinary office asin ang city agriculture office kan syudad nin Iriga asin ang regional office 5 kan agriculture nakipagtabangan sa pamayo kan syudad nin Iriga Mayor Wilfredo Rexy Oliva asin kay Vice Mayor Edsel Siraudi Mawat para makapaghatod nin libreng serbisyo sa syudad nin Iriga. Sa September 26, 2024, gigibuhon ang anti-rabies vaccination, deworming, castration o pagkapon, spying o paglaygit sa saindong mga ataman na ikos asin ido sa syudad nin Iriga. Ang venue gigibuhon sa CDRRMO Covered Court, Santa Cruz Sur, Iriga City. Para sa Kampimo Network News, Erwin Del Castillo, Kampimo. EWEFF Rinconada Kampimo Network News. Mientras tanto, sarong resolusyon ang pinagparinuan kasudman ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat para tabangan ang mga barangay nutrition scholars o rugna kan syudad ni Iriga sa kantidad kan transportation allowance na sa indang naresibi base sa naging desisyon kang National Nutrition Council na implementado bago sa nang sa syudad ni Iriga kundi sa enterong Pilipinas. Magigirumduman na sa salo sa mga naging sesyon regular kan sanggudang palunsod kan syudad ni Iriga. Naging bisita ang mga representantes kan City Nutrition Office kung saan digding nagluwas ang issue na naresibing travel allowance kan mga ini kantidad 100 pesos na kada bulan o 1,200 pesos kada taon asin nagpon ang implementasyon kanikan taon pang 2017 sigun kay Vice Mayor Mewat bako ining makahustisya para sa mga barangay nutrition scholars asin sa mga taga City Nutrition Office mantang ang mga ini nagtatrabaho nagsasakripisyo para mapangatamanan ang salod kan mga kakiyan sa syudad ni Iriga. Sigun taki di Mewat kung susumadahon ang kamugtakan kan mga ini sa iso kan ng allowance sa pamasahe na 100 pesos sa sarong bulan asin babangaon sa 30 dias nagluluwas na ang travel allowance kan mga ini sa kada aldaw abot sa kantidad 3 pesos e 33 centimos na kulang na maray sa presenting minimum na pamasahe na sinisingil sa mga pasaheros. Ninhuli kanin, kasudma sa sesyon regular kan sanggudang panglungsod kan syudad ni Iriga, mismo ng si Vice Mayor de Mewat ang nagpadrino ng resolusyon na ipapadala sa National Nutrition Council sa pagyang sendan pamayo na si Azucena Dayanghirang para hagadon dagdagan ang bulanan allowance kan mga barangay nutrition scholars. The resolution earnestly requesting the National Nutrition Council, the NNC, through its Assistant Secretary and Executive Director for Azucena M. Dayanghirang, MD, MCH, Section 3, to augment the existing rate of travel allowance to barangay nutrition scholars amounting only to 100 pesos per annum, per month, or 1,200 pesos annually, which was effective since 2017. Nasabi ng resolusyon, tulos man na naaprobaran kasudma sa sesyon regular kan sanggudang panglunsod. Mientras tanto, inumaw kan mga barangay nutrition scholars ang siring na lakdang pagmakulog ni Vice Mayor Edsel de Mewat sa sendang grupo ninili talagang para sa senda masakit 100 pesos aral daw an alawa o kada bulan an alawan sa sendang pagbiyahe o pag-travel. EWEFF Rinconada Kampimo Network News. Yan tabi yun ang mga bareta halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Beno de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Salamat, Benny. Pagkarik sa Rinconada, estudyante mga baretang tinipunman kan KM Kakampi duman sa partido. Nasa linya ko dyan si Frank Sutero sa mga bareta. Frank. KM Partido Kakampi Network News. Kakamping Juni ng mga baretang tinaripon gikan digdi sa partido area. Trending ko dyan sa social media ang post kan sarog pasero kan sarog UV Express na biyahing partido area kung saan bahiling ang pagsimbagan sa pagultanan kini asin kan driver man kan bagong bukas na linya o prangkesa kan A-team ba. Sarong klase ng pampaserong lunadan nagrobad sa modernized jeepney na nagbibiyahing Laguna Daga. Madadog sa diskusyon kando ang driver na nagluluwas na aragawan sa pasahero ang pinunan sundo sa suntok una sa ratong driver kan A-team ang driver kan UV Express. Bako sa ang driver kundi bahiling pa sa suway na kuha sa CCTV na ba'y nagbabapando ang lalaki na napag-araman na bagatugang man kan driver kan A-team asin sinuntok man ang super kan UV Express. Mahiling pa sa social media post na nagkukururaho na
at mga pasahero kan UV Express huli sa bitarang komusyon na may mga nagkimahirak na tama na huli ta may pasaherong bados, may mga aki asin kadaklan mga babae na enterong nininervis na huli sa bitarang komusyon na basado sa report na nakuhakan kakampi mo. Nangyari na sa bitarang insidente kanakalisan ng pagkabanggi sa Barangay San Rafael, Tigaon, Camarines Sur. Sigun pa sa dakwang report, question subot kan grupo kan UV Express sa banuan kan gawa kung tanong naglalog paan mga ini sa terminal, mantang ini ang konsiderado man na UV Express asin dapat point-to-point sa indang operasyon na may pamanay pinapalawas na naman na kasimbagan na ang manihemento kan A-team ba. Ang tabayan na siya ng magiging kasimbagan kan ambos lados sa Basorodod dabaga programa. Atrastante ratsada na kanbang report na patnal daw na pinagtalaan na medical asin dental mission sa Tigaon, Camarines Sur. Matapos na daw sa aga, detalyas kan Barata, Rene Aureliosa. Matapos na noon mapet sa 26 ka na presenting nga bulan nga patal daw na pinagkataran na medical mission sa Banuan kan na Tigaon, Camarines Sur kan gobyerno provincial na pinapabayan ni Gobernador Luigi Villafuerte asin sa pagikan mga personalis kan Camarines Sur Provincial Health Office. Sosog sa impormasyon ni Cesar Mol saro sa mga rigi kan tinguan na Tigaon asin napapabareta na madalagan bilang alkalde kan na sinambit ng Banuan nood magigibon na uncooperative medical mission sa barangay Vinagre Covered Court. Mantang pinagdalauman na ginatusan na ikin benepisaryo kan na programa gikan sa barangay Vinagre sa pag-drive na barangay. Enot naman na pinagkondukta na medical mission sa barangay Mayanaw Covered Court kan Petsa 23. Pinagsundan kan Petsa 24 sa barangay Mabalud-Balud na Covered Court atin kasudma. Kinibon na medical mission sa Covered Court kan na barangay Huyon-Huyon sa kaparehong Banuan. Labi-labi man na naging pasalamat kay mga residentes sinambitan na mga barangay. Kana Tigaon, Camarines Sur, kay Gobernador Luigi Villafuerte sa Tinguan, Tigaon. Matapos na makapag-aprobitsar kan libreng serbisyo medikal na kunsain. Pero sa libreng medical check-up, pasinapagtaon ng libreng bulong o kaya man na medisina. Nagkaitwa pa nga libreng dental consultation na sin libreng paghabot ng mipon na. Tantas tantong perangal daw ang nakakagi. Bisita man kan bagong amigo kan na Partido Marco Imperial Kumabaw. Aspirante para kongresta kan ikapat na distrito kan Camarines Sur. Ang barangay Taluhungon sa Banuan kan Tigaon na Sintigdi. Pinanginutan ni Kumabaw ang pag-distribuer ng ayudang bagang sa Kabus na household. Sirarom kan na food assistance program kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur. Labi-labi man ang pasalamat kan mga benepisaryo ng household ni Gobernador Villafuerte asin kay Marco Gumabaw matapos na nakareceive 10 kilos na bagas na sigun sa mga ini. Dakulan na ining katamangan ng gayo sa mga tiyos na pamilya sa sinambit na ng barangay sa Tigaon, Camarines Sur. Kahit ba na ni Gumabaw yung si Vice Alcalde Biyong Panuelos kan San Jose, Camarines Sur na aspirante man para bukal kan ikapat na distrito kan Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Mientras tanto, sa iba pag-detalyas kan baga Barata sa lado lokal paman Giraraya, lalaki na may kaso attempted homicide, arestado kan Garcia Torena PNP. Detalyas, Dads Prado. Arestado ang sarong lalaki kasod Masip Chimbre 24 2024 sa ginibong manhunt Charlie Operation kan mga operatiba kan Garcia Torena Municipal Police Station sa pamamayo ni Pulis Captain Abraham Cortez Jr. Acting Chief of Police kung saan matrayon pong na-arestar ang suspetsado na may warrant of arrest ninhuli sa kasong attempted homicide na may criminal case number G-1617 sa Banawaang kan Garcia Torena Camarines Sur. Ang sinamit ng mandamiento de aresto ay pinalawas ni Honorable Rebecca Bagasala, presiding judge ka ng Municipal Trial Court, Garcia Torena, Camarines Sur, atin ipinaaram sa suspitsado sa mga direksyon sa konstitusyonal, atin ang dahilan ka na pag-arestar sa saya. Sa presenten, akusado na sa kustudiya ka na Garcia Torena Municipal Police Station na para sa pagkakanigong disposisyon. Mientras tanto, ang Garcia Torena Municipal Police Station para agos ba na ng pudan sa publiko na suportaran ng mas pinapusog na kampanya kontra sa mga nagigibunin illegal asin krimen. Pinasalamatan man ang mga namamanuaan huli sa mga informasyon na ipinapaabot sa edang hipator at ang kaning mapuguran
asin papunduan mga salanggibo para sa kaswag as mamantinan ano pa sa ordin as ligtas o salbado ang mga manuwaan sa manuwaan kan Gatchitorena sa Marinesor para sa Kakampi Network News dad sa Prado Kakampi mo. Entras tanto duwal daw na special recruitment activity kan Kamsur Peso liwat na ikukondukta. Detalyas ni Loriana. Katakudyan padagos ng mga programa sin proyekto kang gobyerno provinsyal kang Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaparte katabang ang opisina ni Congressman Elry Villaparte kang segundo distrito kang probinsya ang opisina kang Kamsur Peso sa pamamayo ni Miss Torallo ang nakatalaan liwat na magpundusir ng duwang aldaw na special recruitment activity. Ang sinabit ng duwang aldaw na special recruitment activity ang nakatalaan na magsikad sa agang Huwebes September 26 sa kudang Biyernes September 27, 2024 alas 9 sa kudang alas 4 ng pagkahapon sa mismong opisina kan sinambit ng o kan Kamsur Peso sa second floor kan new IT building Capitol Complex kadang Pili Camarines Sur. Susug sa impormasyon gikan sa opisina ni Miss Torallo ang sinambit ng special recruitment activity sa rong overseas recruitment kung saan kaipo ang mga domestic helpers pasalinduman sa nasyon kan Malaysia kung sa embasado pa man sa mga kwalifikasyon na pinagahanap ini o para sa mga kababaengan na may edad 24 sa 40 anyos pwedeng first timer o ex-abroad may passport man umayo susupa man di dagmang na libre ani pigyata taon na halos mayo na ning gagastuson ang mga aplikante orong sa paglalakaw kan iba pang mga requisitos aron ka na paglalakaw nin passport medical food and accommodations plane tickets pasaling duman sa Metro Manila test the training assignment assessment lain kayan mayo pasubot in placement fee bakong salary deduction asin mayo ning processing fee. Mientras tanto katuwang kang Kamsur Peso sa sinambit ng SRA iyo ang Life Work International Manpower Services Incorporated na nasarong rekonosido asin mandesisyadong recruitment agency kan POEA. Katakot yan liwat ang nag-iimbitar ang Kamsur Peso sa mga job seekers na provinsaran ang sinambit ng aktibidad na dakulang bagay asin tabang para sa saindang mga kanya-kanyang pamilya. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako ma'am si Loriana Marenaga. Kaping dyan yan ang mga baratang tinaripon kikadidi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. KM Partido Kakampi mo Network News. Thank you, Frank. Ang mga bareta halis sa partido Kakampi Network News. Kakampi. Oras ko niya matuga, alas 5.25 ng pagkaaga na. Isudyado mga bareta ang tinipon kang BBS FM sa Naga City kay Baran Duman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta bareta. Sigurado. Salamat tabi kakambing Jun na o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Daiman lamang na dit ang grupo kan Timuan kan Pamplona Camarines Sur sa subuot napabaretang igwasindaning kaso na isinampa duman sa ombudsman kanda mga persona na sinda Sandia Raparial na dating miyembro kan Sanggunian na Bayan kan na Banwaan kan Pamplona Camarines Sur asin dating Konsyal Noel Francisco na nagkandidato nga alkalde kan na Banwaan kan na Pamplona kan nakalis na eleksyon alagad dinaog. Ini mga kalaban ninda sa batalya kan na politika sigun ki Konsyal Nilda Dunakaw daiman lamang na dita anda grupo kan na Timuan sa Banwaan kan Pamplona sa baretang ini daiman matubudaan mga taga Pamplona sa mga isinasaud sa sainda huli ta araman kan mga constituentes kun ano an plano o proyekto na ibubugtak sa lugar kan na binakal nindang daga na 2 hektaryas na daiman nga ni kantidad na 50 milyones pesos arog kan pinagsasaot sa sainda sa nasambit ng luti ibubugtak na Material Recovery Facilities o MRF asin dyan man dadaraw ng mga basura na pinakahakot huli ta dakul naman o dakula naman ang problema sa saindang Banwaan sa volume kan mga basura o yan parte kan mga pahayag ni Konsyal Nilda Dunakaw kanda Pamplona Camarines Sur. Mayo man po. Sa totoo lang, mayo man po kaming gayong problema kayan. Mayo man kaming binalgar. Gabos man po, nasa proseso. Mayo po kaming pagbalgar na lay tungkol dyan.
Siguro po, pero sa totoo lang po, daiman po matubod ang mga taga Pamplona sa para maninda po kung ano ang gigibuhon kaiyan na ano dyan sa pigkasong iyan, kayan lote na yan, araman po. Gusto mo sabihin po, ma-acquire kang property, mayong gigibuhon, siyempre po, ma-acquire ka, takaipuhan. Ano po kayan, MRF. Ang intention po talaga kayan, material recovery facility. Dahil na po duman existing. May existing na dumaning building para po duman sa mga residual waste. Ika pong duman building. Okay. Ngunyan, madagdag kami, dakula na po magang problema, dakula ng problema ngunyan ang basura. So, material recovery facility. Mako po yan ng sanitary landfill. Dahil man po talaga dyan pwede ang sanitary landfill. Kaharami pa po yan sa highway. So, dapat po makakitang sanitary landfill duman sa medyo secluded man na lugar. Medyo harayok man sa mga kaharungan. So, ano po yan? Ini po, material recovery lang po ini. Partiyan kan mga pahayag ni Konsyal Nelda Dunakaw kan Pamplona Camarines Sur. Sangunyanda, sabi ni Dunakaw, mayo man sinda nare-receive na complaint o kumpya kanda kaso kanda grupo gikan sa ombudsman alagad pigpayag ni Kagawad Nelda Dunakaw na an sa indang grupo preparadong magsimbag kan mga sahot kontra sa inda kan sa inda mga kalaban sa batalya kan politika na gusto sa naman rauton an sa indang grupo. Ipinagapahayag asin prangkahan man na sinabi kani na ang mga saot sa senda saro sa naman na political motivated na sarong maating taktika sa batalya kan politika na gusto sa naman sindang rauton sa mga tao mantang aranina ang pag-file kan Certificate of Candidacy o COC uya si Konsyal Nelda Dunakaw kan Pamplona. Opo, makuami po ang samuyang ang complaint ninda ma-receive me po. So siyempre masimbag po kami. Kada mo po kami pwedeng pagpabaya. Simbag mo po 'yan sa sa mga allegations ninda. Kami po sa tamang panahon pag-abot kin masimbag ka. Kumilang po ibentilar sa tao na ini talaga po politically motivated. Kung bako 'yan politically motivated, at sika grupo mi na dai man nagpirma iiniba sa kaso. Grupo niya dai man nagpirma iiniba sa kaso. Grupo ni na nagpirma napigi-ilusyonan ninda dai pigi opo selective na sinda ama ako nagpirma naman sa sa resolution dai pa man sinda ka ito dai pa nakapirma naman nagkontra saro man na nagkontra dai man nagpirma iiniba ninda siguro dai talang aram po anong rason ninda hindi naman pong saro na kaibanan mi dai man tig-iba. Si Konsyal Nelda Dunakaw kanda Pamplona Camarines Sur. Entras tanto sa iba pang detalyes kan mga barata sa Ladua lokal. Groundwater streets na-recover o na-i-record kan DNR sa siyudad kan na Naga. Buyet padere sa detalye. May nahihiling na naman na bagong umatok kay ng tubig sa Naga. Asin pagtarain na Banwaan. Metropolitan Naga Water District pagkatapos na ma-record kan DNR sa ilang pag-aadalaan na pagkakaiguan ni groundwater area sa luwang siyudad sa Bicol Region, kaibangan ang Naga. Nagluluwas sa pag-aadal kan DNR na magsasapuan siyudad sa labi-labing pagkualing groundwater hari sa iba-ibang orason. Arukan urbanization, pagdakula kan mga negosyo, pagdakul kan populasyon, asin matinding epekto kan climate change. Sigun kahit sa de la Cruz, kan MNWD, kabali ang operasyon kan station sa mga rason kung saan mangyayari. Dati kaya 16 oras ang normal na operasyon, ngunyan 20 oras na sa 39 siyudad sa Pilipinas ang mga Naga asin mas bata ang mga kamatikay ni kabali ang Bicol River Basin. Ang nahihiling na solusyon sa buta ni ang magdagdag na naman ang mga pumping station sigun kay De La Cruz. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta, diit sa issue di Bicol, target ang 350,000 na mga housing units sa riyon. Darrell Banyas sa detalye. Target kan Department of Human Settlements and Urban Development Bicol ang maabot sa 350,000 na mga housing units sa bilog na riyon sa lindungan programang pambansang pabahay
para sa Filipino Housing and Administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Disod Bicol Regional Director Attorney Richard Manila na sa presente igwang tulong 4-page project na itutugdok o kaya man ongoing ang construction kaini laro sa Legazpi City, Albay na igwang 342 na residential units, 33 na commercial units, siniman sa Banuan, Tanmila o Marinesur na isang konsing edipisyo Asensyon de Naga, igdi sa Camarines Sur na may kabilugan na 6,275 units. Sinawandoan na sa Manila dahil subuhat na mabayaan ang Bicol Region palabot sa pagpotog ng proyekto kumpara sa ibang reyon digdi sa nasyon. Estratehiya ngunyan candidate na ibuhan na makatutunan ang sinabitang proyekto pangarig na pangkuruson ng mga Pinoy. At kaya digdi kinaugman ni Attorney Manila na igwang siya na lokal na gusto nakahayag kan sa indang interes sa 4PH program sa paagi kan letter of intent, bind sa isman ang igwang memorandum of understanding at isaro ang igwang MOA. Tingin kami na ni Attorney Manila ang mga lokal na gobyerno na magpahayag sa indang interes sa sinambit ng proyekto pangarig na kung mga Bicolano ang matabangan kan proyekto. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang Barata Regional Director Laurio kan DSWD Bicol ginibong halimbawa si Sienna May na board passer sa iba pang 4-phase beneficiary. Boss Oka Isminda sa detalye. Maong mga ipinag-anunsyar asin ipinagmamalaki ni Director Laurio kandi SWD ana sarong registered social worker ini matapos sa mag-top-notch sa ginibong examination na beneficiary kan 4-piece sigon ki Laurio sa iyang papasabot sa mga kakian hobines, partikular na an iba pang benepisyo kan mga programa kan DSWD na nag-ieskwela sa ngunyan, nagibuhon na ehemplo sa sindang pagkaklase asin asa sa makatapos sa indang pagklase na makuanin na tultul na trabaho asin na diploma an pagkakapasara ni kana registered na social worker na si Sienna May Obispo na taga-dumana sa Albay na konsen ini na nakapagtapos bilang sarong registered social worker na sa pagikan na 4-piece sigun pa ki Laurio an ginibo ni Yesamay inisubot an nakawakatabang sa pag-promote kan programa kan DSWD na sarong beneficiary asin inisubot an kaypuhan na maging modelo sa mga kahupinan bako lang sa siring na programa kundi sa iba pang mga institusyon na pinagtatao kan gobyerno. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June na mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat Junel and BBS FM sa saindong mga bareta. Oras kunya mga tugang. Iguala kitang 36 makalampas ang alas 6 ni pag-aaga. Babalik tulos kami sa tiyan para sa mga ultimong bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Tubalas lapas. Kakampi mo. Susog mismo sa presidente ng partido o pamayo ng partido na si Congressman Elry Villaferte kan 2nd District kan Camarines Sur. Sa nangyaring National Convention kan nagtalikod na Lunes na pagkabagi, sinabi ni Congressman Elry na ang NUP mago discerning program sustain as in aggressive recruitment drive pasiling sa papabuto na eleksyon. Pranaroy naglawag sa formal na partnership ang NUP sa Partido Federal ng Pilipinas na mismong pinapamayan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Sa gilibo man na konbensyon, inaprobaran ka mga opisyal kang NUP ang duwang resolusyon saro para papusugon ang pag-ilihir sa mga opisyal gani as iniginuwa para man sa pagkaparakol ka mga biyembro kan partido. Apora ki NUP Chairperson asin dating DILG Secretary Ronnie Puno asin Congressman Elry Villaferte kabali man sa mga opisyal kang partido sila Justice Secretary Crispin Rimulya, Vice Chairman for Internal Affairs, Antipolo Congressman Romeo Acob, Vice Chairman for External Affairs, Mandaluyong Congressman Neptali Gonzales II, Vice Chairman for Legislative Affairs, Iloilo City Mayor Jerry Triñas, Vice Chairman for Local Governments, Bulacan Congresswoman Lorna Silverio, Vice President for Luzon, Cebu, Representative Pablo Jan Garcia, Vice President for Visayas, Agusan del Sur, Congressman Adolf Edward Plaza, Vice President for Mindanao, Cavite Congressman Antonio Ferrer, Treasurer asin Bataan Representative Albert Raymond Garcia, Secretary General. Sigudman ki Puno ang NUP, igwang 1,576 incumbent officials na miyembro sa presente. Mientras tanto, piga presenterman kana Sulid Team 1 Kamsur sa sinambit ng konbensyon sa inda mga kaalyado na mismong pinapanginutan ni Congressman Elry Villaferte. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte na mayong posible ang pagkakasaro sa kaparehong katuyuhan tangaling maabot ang pangiturugan kang Camarines Sur pasiling sa world-class province. Mientras tanto, nagpasalamat man si Congressman Elry Villaferte sa gabos na baragos na minasuporta sin tiwala karibayan sa indang dedikasyon na hihigusan palado asin maragdagan ng mga proyekto sa serbisyong kapuwerte. Iba ni Congressman Elry Villaferte na nakatindir sa nasampit ng konbensyon ang sa mga akin na sina Governor Luigi Villaferte, Congressman Migs Villaferte, Congressman Huribata, asin man ang masunod na congressman kan partido na sinda Marco Gumabaw, asin kan 3rd District na si Nonoy Magtuto. Sa iba pa mga baret ng jatong unyang, piguhurot man ni Congressman Brian Raymond Yamsuang, Kambicol sa Party List, na magkaigwan ng bagong legislasyon na mataong mandato sa pagkrear ng Conciliation Committees na iyo ang maariglar sa pagkakaintindihan sa mga miyembros kang Homeowners Association. Sinabi ni Yamsuan na ang sinambit ng lakdang mismo nakapalaman sa propostong House Bill 10908 na may katuyuhan na magtaon magtao sa mga Homeowners Association nin pinasimple asin ba yung gastos na pagresolbir kanday pagkakairintindihan ka mga miyembros sa pasiring sa maray na relasyon sa laog kansa ng komunidad. Sinabi pa ni Yamsuan na mas madaling magkasundo ang mga magkatraid sa arong kung ang Homeowners Association mismo ang mga magibuning paagi para resolbiran ang mga problema asin anday pagkakaintindihan ka mga miyembros imbes na makaabot pa sa barangay o sa korte ang kaso. Ang pagpapusog bilang lay kang proposto ni Yamsuan makatabang man sa dakul na kasong nakasangat asin pendyente sa korte na pwede man sanang remedyohan sa laog kang asosasyon sa pagi kan dialogo sa mga miyembro kang Homeowners Association sa pagkrear ng Conciliation Committee sa maiwasan ang magastos asin makioras na proseso. Sinaron pa kang propostong lay kang kongresista kang Picol Saro ang Conciliation o Mediation Committee sa laog kang Homeowners Association bagong pwesto ni tulong miyembro kan pipilion sa mga Board of Directors o Trustees kang asosasyon. Dagdag pa gani ang propwesto niya mataong buhay sa probisyon kang Republic Act No. 9904 o ang Magna Carta for Homeowners Association na may mandato mag-crear ng eleksyon, grievance, asin audit committees sa siriman, conciliation o mediation mechanism para sa amicable settlement ka mga nag-iiriwal na miyembro kang Homeowners Association. Sa pagipakan na mediation asin conciliation committee, ang mga desisyon nigdi maging final solamente kung mapalya ang komite na resolveran ang problema sa kasana isasakat sa katarungang pambarangay. Mientras tanto, liwat na naman na buhay ang tutulod na Bicol Light duman sa para sa Rinconada area ni Congressman Elry Villaferte asin Congressman Migs Villaferte na makapasar sa Senado sin sa Kongreso
para makaigwa ng alternatibong opsyon ng mga residentes kang Rinconada. Yan pagkatapos na magpaluwas ng power rate ang Casureco 4 na halangkaw na maray kumpara sa ibang electric cooperative para sa bulan ka na Setyembre. Nagluwas na ang sinabit ng kooperatiba sa Rinconada, yung may pinakalangkaw na sisigalon na taripa para sa bulan kan Setyembre na abot sa 18 pesos sa kada kilowatt hour kumpara sa ibang electric cooperative na abot sa 13 pesos ang kada kilowatt hour sa lado kan mga konsumidores. Sa panig ni Congressman Biggs Villaferte, ang Bicol Light Bill na pigtutuloy na duman sa Kongreso ang mga katabang tanganing matapos na ang haluin na problema kapag ang biyembros konsumidores sa Rinconada apora sa halangkaw na tripa ang palpak na serbisyo kani kabali dyan ang paputol-putol na supply kang kuryente o permina sa lang burnout. Bareta sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Nagamit ng players ang mga fighter jets kang Japan para i-allow parayo ang mga fighter jets kang Russia na nakalaog sa sedang airspace. Ipinahig ni Japanese Defense Minister Minoru Kihara na nakalaog sa sedang airspace sa langkaw kang Riban Island ang Russian 11-38 plane. Pirang minuto man nagrani arasabit ang eroplano kang Russia sa isla kang Hokkaido. Nangyari ang insidente pirang aldaw matapos ang nahiling ang mga barko kang Russia sin China sa kadagatan nasakop kang Japan. Dagdag pa ni Kara, grabing nakahandal ang ginibong ni kang Russia asin sa indang pigkukundinar. Ang paggamit subot ng players legal bilang kasimbagan sa airspace violation asin sa ina subot ining gagamiton na mayo man pangangaipo. Bareta sa Kinabaling Karawat ngunyan, nagkapirang All-Stars asin key players ang bigilauman babalik sa aksyon para sa 2023-2024 NBA season na babukas sa Oktubre 22. Kabalik din da Kristaps sa Porzingis kang NBA champions Boston Celtics, Kawhi Leonard kan Los Angeles Clippers asin Jimmy Butler kan Miami Heat. Posibleng pirambulan pa ang bibilangon bago liwat makapagkawat ang 7'2" na si Porzingis na nag-recover sa iyang torn retinaculum asin dislocated posterior sa sayang walang tabay. Ipinahayag man ni Leonard na magayon ang pagmatik ang sayang surgically repaired right knee. Yan na po mga bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Mga bareta sa inunang tabianan sa mga Kakamping Radio Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, sa 99.9 KM Kakampi Partido Asinman, sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarap po kang bilog na puwersa ka mga anchors, reporters, writers, kan Kakampi Network News, kunyang pong aldaw na Biyerkules 25 ka September taon 2024. Alimang po digri sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City, kay banan ko si Ken Palma sa Lado Tiknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos ka sa ilo pagkatabay, sagkon sa masunod niya itong pagkatuning amin ng mga bareta. Mga baretang on-air, online. Digdi lang yan sa Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.